Ay parang timang. Magandang araw mga timang, ngayong araw hindi ko alam kung anong nangyari. Basta paggising ko hindi na natunog yung cellphone ko. Tapos pag-check ko sa wifi, red loss na naman. Nagloko na naman ng internet, ilang araw na namang wala. Ang dami ko pa namang re-replyan ng mga comment. Ang dami ko pa namang ipopost na kalokohan. Kaya sinilip ko sa labas kung ano nga bang nangyari. Umay, may nag-ayos tapos naiwanang palang bukas. Lungkot talaga inabot pero di ko alam kung doon nakakonek yung sa amin. Dahil walang internet, naganap ako ng gagawin. Kinuha ko tong isang goma, susubukan ko kung kaya ko pa rin yung mga ginagawa ko dati. Balik muna tayo sa pamumuhay ng 90s. Nakakamiss din talaga maging bata. Yung tipong maliit na bagay lang, ang bilis mo lang sumaya. Yung tipong kahit 50 pesos o 20 pesos lang ang pera mo, masaya ka na. Tsaka malaking pera na yun dati, rich kid ka na nun. Eh ngayon yung 1K mo mabilis nang maubos, utang pa. Tapos pag di mo pa nabayaran agad, ipapabarangay ka na. Kaya ko pa pala yung mga gantong tricks sa goma. Sabagay, paano mo nga naman pala makakalimutan? Kung nung elementary ka, nagtuturo teacher mo tapos ganto ginagawa mo. Tapos pinapakita mo pa sa katabi mo sa upuan habang nasa ilalim ng lamesa yung mga kamay nyo. Ngayon ko lang na-realize ang swerte pala ng mga nakatabi ko sa upuan nung elementary. Kasi may natututunan na sila sa teacher, may natututunan pa sa akin. Speaking of natutunan, dumating na nga pala yung anak ko galing school. Kada uwi na lang parang basurahan ng bag, lagi ko na lang inaayos. Yung notebook lagi na lang gusot-gusot. Tapos itong color niya parang sitaw, putol-putol na. Lagi na lang niya pinaglalaruan, di ko alam kung saan nagmana to. Pinagsasabay niya yung pag-aaral at paglalaro sa school. Pangalawang biling color ko na yan sa kanya. Mukhang bago matapos ang taon, bibili na naman ako. 11:30 na, oras na para kumain. Bali nakabili nga pala ako ng langka, 30 pesos lang, saktong-sakto sa budget. Okay na yan, nasa bahay lang naman. Pero kung wala ako sa bahay at nasa restaurant, syempre paparisan ko yan ng isda. Para pag minay day ko at sasabihin kong kumain ako sa labas. Para maangas, para isipin ng mga kaibigan ko sa Facebook, mayaman ako. Easy life hack. Ganun ang buhay, huwag mo ipapakitang mahirap ka na kahit mahirap ka na. Kasi kapag nakikita nilang mahirap ka na, bababa ng bababa ang tingin nila sa'yo. Hanggang sa hindi ka na nila papansinin, hindi ka na nila kailangan. Mabuhay ka na parang mani, may balat o wala, tuyo o basa. Pipiliin ka pa rin at hindi nagsasawa. Sana all! Bale, eto na nga, may nagpautang na naman sa akin na panindang mani. Tinanggap ko na ulit kahit yung mga unang nagpautang hindi na binalikan. Pero this time, hindi ko na siya babayaran agad. Lagi na akong magdadown ulit sa kanila ng 50 lang, bahala sila. Sinira nila ang tiwala ko. Pero kasalanan ko din kasi mabilis ako magtiwala pag mani. Ewan ko ba kapag mani ang usapan, hindi ko maiwasan maglabas ng pera. Siguro dahil ayoko ng mahabang usapan, bayad na lang para tapos na. Basta fresh ang mani at walang amoy. Para iwas balik ni customer, iwas lugi. At dahil walang internet, sinabay na rin namin yung paglalaba. Pag wala talagang internet, ang daming gawaing bahay na matatapos mo agad. Wala kang tunog na maririnig na may nagchat. Wala kang bidyong tatapusin muna. At higit sa lahat, wala kang anak at asawa na on game ngayon. O diba, ilang oras lang tapos na agad at nakapagsampay pa. O paano, hanggang dito na lang ulit mga timang. Salamat sa panonood. Pa-share naman po, please.